ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay na. So, ngayong gabing ito, ating nasimulan ang ating debate sa pagitan ni Brother John Ray at Brother Alfred Esparcia. Bago tayo magsimula, ating munang ibigay muna kay Brother John Ray sa kanyang papapakilala. Brother John Ray, good evening sa iyo. Ikaw muna magpakilala, bro. At greetings mo. Yes, good evening, Brother Jando. Welcome back to our daily program. Na-miss ka namin. At good evening po sa ating lahat, mga kapatid. At haharap po tayo sa isang maginoong talakayan, no? Together with our Baptist friend, Brother Alfred Esparcia. No, na siya po ay pumasok dito para hamunin tayo ng isang talakayan sa kanila pong doktrina na once saved, always saved. So, sana marami po tayong matutunan sa gabing ito. Maraming salamat and back to you, Brother Jando. Bigyan mo ngayon kay Alfred naman, Brother Alfred. Ikaw naman pakilala, bro. Magandang gabi sa lahat. Nagpapasalamat ako sa opportunity na nakapasok ako sa inyong programa at makapag-share. Recording in progress. I'm Alfred Esparcia from Bacolod City, Baptist by denomination, and a student of the Bible. Thank you. Okay, so ngayong gabi, babasahin ko muna yung inyong debate rules na pagdidebatihan para makonfirm natin kung sang-ayon ba ang both sides. Kasi nalala ko dati itong si alias King Bishop nagalit sa ating debate rule. Hindi niya makalikot. Okay, una ha, basahin ko muna ha. Ang inyong debate rule, una is rule number 1, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Number 2, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ng categorical at may 20 seconds na magpapaliwanag sa isinagot na categorical. Brother Jando? Yes. Ang napag-usapan namin dyan, bro, 30 seconds. 30 seconds? Yes, kasi gusto niya sana 1 minute, pero sabi ko 30 seconds lang, masyadong mahaba ang 1 minute. Okay, 30 seconds. Okay. Number 3, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sasagutin. Number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. Kapag hindi natatanong, tapos isinisingit para lang magpahabol, hindi pwede yun. Strawman fallacy yun. Number 5, hindi ano yung number 4, bro? Ano yung number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa tinatanong. Number 5, hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa, maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Sabihin ang moderator ang magdideklara kung connected o hindi. Number 6, lahat ng objection idaan sa moderator. Number 7, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. Number 8, any challenges are not allowed. Number 9, no personal attack. Okay? Ang stand ninyo, bro, 10 minutes. Yeah, 15-10. 10-10 pala, 10 minutes, 10 din ang ang sagutan. Okay, 10 minutes stand at 10 minutes Q&A. Okay, so atin na munang buksan ng ating timer para sa gabing ito. Online timer tayo. No? Tayo sa ating online timer. Wait lang. Hindi pala ito pwede kasi pag ito ang ginamit ko, hindi maririnig. Yun na nga. Kaya ito na lang gagamitin. Ano yung number 8? Number 8 sa rules, bro? Yung ka number 8, hindi ko nasulat. Number 8 is any challenges are not allowed. Okay. No challenge question. No challenge question. So, dito na lang ako magbukas na lang ng
Ano ko na Kenji na lang kaya dito. Kenji. Post online timer tayo. Online timer para mailagay natin sa ano natin sa screen. Okay. 10 minutes, 10 minutes. Nga. Itong okay, umalis, binayaran ba ito internet? Eh, no? 10 minutes. Set. Okay. Debate. Saan ba yung natin ating debate dito? Wala akong ano for debate. Sige na lang. Timer. Chrome. Yan. Okay. So, okay, 10 minutes. Yan, nasa screen na. Okay naman ito, lagay mo sa akin naman. Lagay ko yung timer sa akin. Zoom to timer. Copy. Okay. So, meron tayong 10 minutes ha na usapan. Okay, so ready na ba ang both sides? Brother affirmative, sino affirmative dito? Brother Alfred. Brother Alfred, ready ka na ba sa 10 minutes mo? Ready na bro, ready na. Okay, go ahead. Okay, ladies and gentlemen, good evening. The proposition we'll be debating tonight is resolved that OSAS is biblical, or once saved, always saved is biblical, or we're calling it also perseverance of the saints. What we mean of salvation here is deliverance from eternal condemnation or punishment from hellfire. Putting it another way is that a Christian cannot lose his salvation, or salvation cannot be lost, and I'm in affirmative side. So gusto ko lang liwanagin that what we do not mean of OSAS is pag ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy at mamuhay sa kasalanan. That is a misrepresentation of our view, and we do not believe that. At kami po ay naniniwala that salvation can never be lost because of the certainty of the final perseverance of the saints, o kasiguraduhan ng mga believers na sila ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Salvation cannot be lost, for the saints will persevere to the end because of God's preservation. Ito po ang aming confessions regarding this topic, perseverance of the saints. Sinabi dito, they whom God hath accepted in His beloved, effectively called and sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall into grace from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Confessions of Faith, chapter 17. Sa madaling salita, ang mga naligtas ay di maiwawala ang paligtasan dahil sila ay magpapatuloy hanggang sa wakas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Philippians 1:6 says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kalawa, salvation can never be lost because it does not depend on our free will, but upon the immutability of the decree of election. Ephesians 1:4 says, just as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Hindi natin maiwawala dahil hindi naman nakadepende sa atin. God's election happened in eternity, and there is nothing in us to be elected by God. Ephesians 1:5, but it depends solely on God's good pleasure. Hindi maiwawala dahil una pa lang ang pagpili ay hindi na nakadepende sa atin. Then it follows that our salvation does not depend on our feeble hold on Him, but on His firm grip on us, as Leon Morris said.
Itong decree ng election na hindi mapabali dahil kung may isang elect na hindi makatanggap ng eternal life, then it would mean na failed ang Diyos at mutable ang kanyang decree. John 6:37 to 44 says, "All that the Father gave me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out." Verse 38, "This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day." Maliwanag dito that the coming of men sa anak, dahil una silang ibinigay ng ama sa anak. The giving precedes the coming. Tayo'y pumunta kay Kristo dahil tayo'y unang ibinigay ng ama sa kanya, at tayong mga ibinigay ay hindi mawawala o walang maiwawala. Then we will be glorified in the last day. Hindi maiwawala ang kaligtasan dahil ito'y hindi nakadepende sa atin, kundi sa will ng kakayahan ng anak na tayo'y din niya maiwawala. Ito'y nakadepende sa kanyang unchangeable decree and unconditional election. Our salvation cannot be lost because it depends upon the immutability decree of election. O ang ating kaligtasan ay nakadepende sa di nababagong kagustuhan ng Diyos. We are predestinated to eternal life through Jesus Christ. In Acts 13:48 says, "Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed." Tayo'y unang itinalaga sa buhay na walang hanggan, kaya tayo'y hindi maiwawala. Those who were appointed are the same as those who believe. Ang appointment to eternal life ay hindi aksyon ng mga believers. It is the work of God. Thus, God takes the initiative in Christian conversion before our belief. Therefore, ang kaligtasan ay hindi mawawala dahil ito'y nakadepende sa pagpili ng Diyos at ang pagpili niya ay hindi nababago. Romans 11:29, "For the gifts and calling of God are irrevocable." Ang Diyos ay nag-promise na will preserve the elect at tinawag niya tayo sa salvation at siya ang mag-preserve sa atin. Hebrews 6:17 says, "Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath." Ang Holy Spirit, binigay niya sa atin as a guarantee, o ito'y nagiging deposit sa kasiguraduhan na yan ay kukunin niya. Ephesians 1:13-14 says, "In him you also, when you hear the word of God, the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in him, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it to the praise of his glory." Ang mismong Holy Spirit na nasa atin, and it also signifies ownership. Romans 8:16-17, "The Spirit of God, and if children, then heirs, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs of Christ." Colossians 6:20, "For we are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." The Holy Spirit also, the inheritance like of a down payment we use nowadays. Tayo'y nakareserve na kay Kristo at may katiyakan na tayo'y kukunin niya sa takdang panahon. These verses proves that salvation is of God from start to finish, and so it can never fail. Ang Holy Spirit ang guarantee, and God will not falter to keep His covenant vows. Hebrews 6:18. Tayong pumunta kay Kristo because of the giving of the Father in John 6 ay magkakaroon ng encouragement sa paghawak sa mga pangako para sa atin, at ang pangako na yan ng Diyos ay hindi magbabago. And Christ will not lose any of us who is coming to Him, and we will be raised up in the last day. Romans 8:29-30-31, "By whom He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestine, this He also chose, and whom He chose, this He also justified,
and whom he justified, this is also glorified. What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So, mga beses na ito ay nagpapahayag na salvation ay sa kanya ng Diyos from start to finish at hindi po yan mapifail. God foreknew and predestined us to salvation. The word for know here does that mean that God knows beforehand that you will live in Him in the future. Ang ating kaligtasan ay ayon sa kanyang good pleasure at hindi nakabase sa gawin ng tao o anuman sa tao. God is taking all the action, the fruiting, the predestinating, the calling, the justifying, and the glorifying. This golden chain of salvation or kadina sa Logis cannot be broken. What is interesting here, ng mga verses na ito ay pag sinabi natin for you, yan rin ang nagahulugan for love. Itong mga taong sinasabing He foreknew ay sila yung mga taong known by God beforehand to be an object of His love. Like Amos 3:2 says, you only have a known in all the families of the earth. Dito makikita na to be known by God is to be an object of His favor and love. And to be not known by God is to be an object of His wrath, like in Matthew 7:23. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of iniquity. God knows us beforehand that for knowing will never fail them to glorifying us. As the promise in Romans 8, predestined ay hindi tayong predestined, hindi tayong predestined, foreknown, called, justified, pero hindi makarating sa glorification. Romans 5:12. Time na bro. Okay. Hindi ba ako nakashare audio? Ako lang nga ba't di narinig yun ha? Hindi pala ako nakashare audio. Okay. So, share audio ko muna. Sabay na ng internet ko ngayon. Okay. So, ibigay naman ngayon kay Brother Jun rin naman sa kanyang 10 minutes na katanungan. Bago yan, Mr. Moderator, pwede bang ma-request ko kay Brother Alfred na ayusin niya muna yung internet niya kasi hindi ko naunawaan yung mga pinagsasabi niya kasi yung boses niya nag-tremble ba? Nag-jump dahil sa internet bro, pwede mo bang ayusin muna saglit yung bro, yung signal mo? Sige. Sandali. Kasi kaganina yung boses mo parang ba nagbabuffer ba? Yan na, tingnan mo yung galaw mo, nag-stop. Technical mo tayo, technical adjustment muna. Wait, magbalik. Yan mo muna yung mo, Bro Jando. Yung screen mo, bro, i-on mo muna, bro. Okay. Okay na? Sandali, bro. Iyon mo bro, iyon mo yung mo Alfred, yung camera mo, bro. Sige, sandali, bro. Nang inaayos ko pa yung internet. Time. Ano ko di mo kabalik man? Okay na siguro yan, bro. Sige na, hindi naman nawala yung internet mo. Medyo naglalag lang, pero okay naman. Tuloy-tuloy naman siya. Okay.
Naririnig ba ko, bro? Yes, malinaw bro, malinaw. Ako malinaw ba ako dyan sa'yo? Bro Alfred? Okay, bro. Sige. Okay, sige. So, okay na ba dyan daw? Okay na ba? Okay na? Okay na daw. Sige. Ating simulan sa pagtatanong ni Brother Junry sa iyo for 10 minutes. Okay. Brother Junry, ready ka na ba? Yes, bro, Mr. Moderator. Okay, dahil ready ka na. Atin ang i-ready ang iyong timer. Sige, simulan ng tanong mo, Brother Junry. Yes, maraming salamat, Bro Alfred. Bro Alfred, nandiyan ka? Narinig mo ba ako? Time pause muna, time pause. Okay, bro. Bro, Okay, bro. makinig ka bro para marinig mo si Brother Junry. Baka late kasi yung signal ko sa kanya. Okay. Sige. Sige, wait lang muna. I-resume ko muna yung time. Sige. Sige. Brother Junry, go ahead. Okay, Bro Alfred. Bro, rinig mo ako, Bro Alfred? Okay, bro. Yes, kasi ang topic kasi natin, bro, resolve that once saved, always saved is biblical. So, pag sinabing biblical, it should be inline siya sa teaching ng mga apostle, bro. Tama, mali? Tama, bro. Pag sinabi nating biblical na inline sa teaching ng mga apostles. Affirm. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sino sa mga apostol, bro, ang nagsabi ng parihang kataga na once saved, always saved? Sinong apostol? Meron o wala? Clarification. Ang clarification, Mr. Moderator, clarification daw, Mr. Moderator. Okay, anong clarification? Ang ibig bang iparating ni Mr. Negative? Klaruhin. Ano yung clarification mo, bro? Nag-stop yung camera mo. Nag-stop? Yes. Bali, ang clarification I would like to clarify if Mr. Negative na ang gusto niyang itanong sa akin ay kung letra por letra ang ibig niyang sabihin or verbatim. Okay. Ang clarification ko, yes, kasi nga dapat inline. Ang sabi kasi ni St. Paul, ang teaching na hindi galing sa kanila, Galatians 1:8, itakwil. Galatians 1:8, ang teaching na hindi galing sa kanila is itakwil. Kaya ang question ko, in-affirm mo kasi kaganina na it should be in line sa teaching ng mga apostol. So ang tanong ko, ayon sa ating sa ating proposition. Wait lang muna, Brother, wait lang muna. Yes, time muna. So nagka-clarify siya kung ang tanong mo letra por letra. Kung parehas ba yung statement na once saved, always saved, mababasa din ba na tinuro ng mga apostol? Ibig sabihin, ang hinahanap mo sa kanya, letra por letra? Yes. Okay. So, yun ang clarification niya. Sasagot ka na ba, bro? Sige, sasagot na ako. Okay, go ahead. Bali, pag ang hinahanap ni Brother Junril kung letra por letra, ang sagot ko, no. Because pag sinabi nating letra por letra, ay isa yung fallacy na ibig sabihin na word concept fallacy, it is the exegetical mistake of assuming that a concept is present in a text only when a particular words are also present. So, hindi natin masasabi na pag truth ay dapat letra por letra. Yan rin ang mga tinitindigan. Next question. Hindi naman mabasa po letra por letra. Next question. Next question na, bro. So, follow-up question, bro. So, inaamin mo na wala talagang mabasa
na statement katulad ng ipinapangaral mo ngayon. Inaamin mo yan na wala talagang mabasa na statement na once saved, always saved, katulad ng sinabi mo. Okay, sagot. Sa malinaw, kanina sinabi ko ng katotohanan na hindi lamang letra por letra sapagkat yan rin ang mga tindig ng Katoliko sa Trinity. Hindi rin makita kung Objection, letra por Mr. letra. Moderator. Yes, ano objection? Yes, objection, bro. Objection, bro. Ang objection ko, Mr. Moderator, isa sa rules kasi natin na kapag hindi na kasali sa sagot, wag nang sabihin. Bawal yung sagot na hindi angkop sa paksa. Kinapit na kasi ang aral natin eh. So, it is out of the topic. Naintindihan ko. Pero based sa unawa ko sa kanya, is pinapaliwanag lang niya yung kanyang side. Ba't siya hindi sumasagot ng letra por letra? Pinapaliwanag lang naman niya. So, for me, ano lang yun, clarification lang sa akin yung Brother John Ray. So, i-grant ko yun. Yun ay clarification lang. Clarification lang. Hindi naman siya totally lihis kasi clarification lang talaga siya. Okay. Pa-request lang ako, Mr. Moderator. Wag mo nang ibahin yung ano mo, ganyan na lang. Kasi pag inalis mo yung ganyan kasi, Mr. Moderator, dumadami yung TV sa, ganyan na lang. Yung screen mo ba? Nung ba nagsalita ako, siyempre, buksan ko yung camera ko. Pero pag kayo na, kayo ng dalawa yung nasa screen ko. Kaya nga. Pag nagsasalita ka, i-open mo yung camera mo. Sige. Okay, so, ibigay ko, Brother Alfred, meron ka pang 18 seconds to complete your answer. Proceed, bro. Thank you. Sinabi ko na kanina na ang katotohanan ay hindi lang dapat letra por letra dahil may wrong truth na implied at mayroon ring explicit. Gaya ng mga word na mga doktrina like ng Trinity, hindi makikita letra por letra, pero katotohanan. Next question. Next question, bro. Isa sa binanggit mo kaganina, sinabi mo na the salvation of the Christian cannot be lost. Saan mo ito nabasa na ang kaligtasan ng mga Kristiyano, ang isang ligtas, ang pagkasabi mo, ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Saan mo nabasa ito? Na ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Saan mo nabasa yan? Sagot. Bali, hindi siguro narinig ng Mr. Negative. Ito ang letra por letra na sinabi ko. Objection, Mr. Moderator? Yes, anong objection? I'm not asking for a clarification. Yes. I am questioning. Yes. Ang tanong ko, ayon sa pahayag niya kaganina, ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Yun ang tanong ko, Mr. Moderator, saan niya nabasa yun sa Bible? Brother Alfred, narinig niya yung sinabi mo kanina, na sinabi mo na pagligtas na okay nang patuloy sa kasalanan. So, Moderator. Teka muna, hindi pa ako tapos eh. At lang narinig niya kanina at gusto niya sagutin mo yung tanong niya. Pero, ano yung counter mo? Okay. Counter objection, Mr. Moderator. The question is complex question fallacy. What we do not mean of OSAS is na pagligtas na ay pwede nang magpatuloy at mamuhay sa kasalanan. So siguro hindi narinig ang what we do not mean of OSAS. So therefore, the question is a complex question fallacy or loaded question. It's a misrepresentation of our view at sinabi ko kanina, and we do not believe that because Nawala. Ayusin mo na yung ano mo, bro. Bro Alfred. Nawala.
Mahina yung signal niya. Kanina pa yan eh. Bro Alfred? Ano muna natin. Mahina yung signal niya. Bro Alfred? Tawagan mo kaya siya sa Messenger, Brother Jando? Baka pwede siya sa Messenger. Ilan mo na, ayusin mo natin si Brother Alfred. Kasi Alfred! sa Messenger mo siya tinawagan, bro. Tuloy-tuloy ang ano niya eh. Bro Alfred? Ayan. Pulang-pula yung ano niya, oh. Bro Alfred? Nawala na siya ng tuluyan. Tawagan mo kaya sa Messenger, bro. Ano naman to? Hindi ba naman ako? Sige. Bigyan ko muna siya pagkakataon na tawagan ko muna si si Alfred, ha? Wait lang. Nawala siya dyan, bro? Nawala? Nawala siya sa Zoom. Sige. Ating tawagan sa ano. Hello, bro? Hina kay kasakuan, bro, sa Zoom. Hello? Hello? Mahina ka sa Zoom, bro. So dito na lang sa ano, Sana dyan na lang, Brother Jando. sa Messenger na lang, Brother John Ray. Oo, dyan na lang sa Messenger. Ipakita mo lang yung kanya. Kakailanganin ko yung ano mo rito, yung iyong cellphone mo na ipasok mo sa Zoom. Yung isa kong cellphone? Wag Sige, na lang, kunin ko muna. Wait lang. Kasi Kahit hindi na, Brother Jando, okay kasi na. kahit hindi na. Oo. Sige, okay na. So, wait lang muna, ilagay ko muna siya sa screen, ha. Messenger call. Ano naman to? Saan yung messenger call ko rito? Wait lang, ha. GT browser. Saan ba to? Group call 2? Hindi. Group call 1? Hindi. Sintus. Messenger chat. Wait lang, ha. Lagay ko muna messenger call. Ay! Ano ba naman to? Wait lang. Ito, messenger call. Okay. So, timer. Yung timer. Balik ko yung timer dito. Aray ko. Paste. Yan. Nakikita mo na siya, Brother John Ray? Yes, bro. Nakita na. Okay. So, proceed tayo sa sa kanyang nasa na tayo kanina? Sagot niya, no? Objection. Ang objection niya is gumamit ka ng loaded question fallacy. Yes, counter objection. Hindi, yun ang counter niya sa objection mo. Siyang nag-objection, ako maka-counter. Ako ang nagtanong, nag-object siya. Kasi nga, loaded question daw. Sige. So, counter objection, Mr. Moderator. Sige, counter objection, Brother John Ray. He's under cross-examine, Mr. Moderator, kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi yung magiging loaded question. Kasi coming yun sa sinabi niya. Ang sinabi niya kasi, ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Sinabi niya yan. Kaya paano magiging loaded question? I'm just questioning what his statement. Yun lang ang question ko sa kanya. So, paano magiging loaded question? Yun, igaling sa kanya yun, Mr. Moderator. Sige, yun ang counter objection mo. Sige, so interpolation to. Nasa cross-examine siya, Mr. Moderator. Kaya dapat sagutin niya. Sinabi niya yan eh. Magro-roll out na ako ha. Ang objection niya kanina is hindi niya sinabi yan.
Tapos ang counter Sinabi mo, niya. Sinabi niya. Okay, so sasagutin mo ba yung tanong niya, Brother Alfred, o hindi? Pag hindi hindi mo sasagutin, o sige, pag hindi mo sasagutin, wag mo move tayo sa next. Sasagutin mo, continue yung time mo, meron ka pang 23 seconds to answer. Sige, sasagutin natin. Ang maliwanag na sinabi ko kanina, na ang katanungan na yan ay misrepresentation ng aming view. Ito ang sinabi ko. What we do not mean of OSAS is pagligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan at mamuhay sa kasalanan. That is a misrepresentation of our view and we do not believe that. Yan yung malinaw na sinabi ko. Next question. Siguro hindi lang narinig ang what we do not mean. Next question. Next question. Okay, next question. So, isa sa sinabi mo kanina, perseverance of the saints, no? So, itong question ko, bro, no? Ito bang perseverance of the saints? Ito ba ay kaloob ng Diyos or ito ay response natin sa gusto ng Diyos? Alin sa dalawa? Kaloob ito ng Diyos na yung pag-persevere mo is hindi na talaga mawawala yan kahit na gustuhin mo or kinakailangan mo talagang pagsikapan na makapagpanatili ka hanggang katapusan? Alin sa dalawa? Ang sinabi ko kanina na kami ay magpapatuloy dahil ang Diyos ang nagpi-preserve sa amin. Yung verse ko, objection, Mr. Moderator. Yes, an objection was begun. God work in you. We perform it until the day of objection, Jesus Christ. Objection, bro. And we are the one who objection, is... Objection, bro. Wait lang, bro, ha? Objection muna. Bro Alfred, wait lang, Mr. Moderator. Pag sinabing objection, bro, tahimik ka muna, bro. Kasi, para maayos yung debate natin. Pag sinabing objection, tahimik, huwag kang magpatuloy. Okay? Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi ang tanong ko is categorical. Mamili siya alin sa dalawa. Kung ito bang persevere na sinasabi niya, ay ito ba ay hindi na talaga mawala sa kahit sinong tao or ito ay pinagpapagalan na ikaw ay makapag-persevere hanggang katapusan. Kung sa baga, conditional itong persevere. Ito na lang, i-simplify ko na lang, Mr. Moderator. Itong perseverance, conditional, effectual. Wait lang. Hindi pa tayo tapos. Anong objection mo, Brother John Ray? Kasi, ang tanong ko kasi sa kanya is, itong perseverance of the saints na ipinahayag niya, na para bang sinabi niya kasi na yung ang perseverance sa kanila ay hindi na talaga yun mawawala sa kanila. So, ang question ko, base sa pahayag na ito bang pag-persevere mo na ito dahil ba sa ito ay ipinagkaloob na ng Diyos sa'yo na hindi mawawala? Or ikaw mismo na nagpe-persevere, kinakailangan mo ng gawa ba na ipagpatuloy ang perseverance na yan hanggang sa katapusan? Yung dalawa pagpilian niya, Mr. Moderator. Okay, Brother Alfred, anong counter mo, Brother Alfred? Counter objection, Mr. Moderator, ang katanungan ay false dichotomy. Dahil kami naniniwala na wala sa dalawang pagpipilian dahil both false dichotomy daw. The preservation is a gift of God as well as the perseverance. So it is both the gift of God, the preservation of God, and our perseverance. So hindi kami pwedeng mamili sa dalawa dahil dalawa ang pinaniwala namin, gift yan, yung pag-preserve sa amin as well as our perseverance. Therefore, ibig sabihin, wait lang. Ibig sabihin, bro, ang gusto mo parating, ang tanong ni John Ray na categorical, pareho sagot mo. Oo, na hindi mawawala dahil both nang we are preserved by God and we persevere because yung tanong, God's grace. Ano yung tanong ba, John Ray? Ano yung tanong mo? Mr. Moderator, gusto ko maano muna. Kaya nga, Mr. Moderator, anong tanong mo? Ano mo lang siya ba, i-correct mo siya na nag-counter objection, napapaliwanag na siya, isayang yung oras eh. Bro, naka-time post naman eh. So, kaya nga, pero nag-counter object siya, pero ang ano niya is hindi siya nag-counter, nagpaliwanag. Ipaano mo siya, i-stop mo siya pag ganun ang style niya. Wait lang, ang counter niya kasi, ang ginawa mo daw is
false dichotomy. So, Dichotomy, hindi dichotomy. Oh, False dilemma daw. false dilemma. So, ano yung ano yung tanong mo kanina sa kanya? O unawain ko yung tanong mo, anong tanong mo kanina para ma-confirm natin kung false dilemma ba ang tanong o hindi. Anong tanong mo? Itong perseverance of the faith, ito ba ay hindi na mawala sa nagpe-persevere dahil sa ito ay kaloob ng Diyos na hindi mawala kahit hindi mo ginusto, or ikaw na nagpe-persevere, kinakailangan mong pagsikapan na hindi mawala sa pag-persevere mo. Dalawa yun eh. Yun bang, kung sa baga, Mr. Moderator, may perseverance na, kinakailangan manatili ka. So yung pagpapanatili mo ba, wala na siyang chance na mawala sa iyo yung pagpapanatili mo kasi nanatili ka na, or kinakailangan mong pagsikapan na hindi ka mawala sa pagpapanatili. Yan ang point ko, Mr. Moderator. Okay, bro, two opposite statement cannot both be true. So, yung tanong niya, categorical talaga yun, bro, kasi magkaibang view yun eh. Magkaibang view. Ano ba talaga? Kailangan mong magsumikap para maligtas, o okay lang na hindi ka magsumikap, ligtas ka pa rin? So, sabihin, dalawang magkaibang view yun. Hindi ligtas, makapanatili. Persevere nga eh. Oo. So, sagutin mo yun, Brother Alfred, kasi magkaibang view yun. Hindi yun matatawag ko na false dilemma kasi two opposite statement cannot both be true. Go ahead, bro. Sagot. Meron ka pang 29 seconds to answer. Ang pagsisikap namin ay dahil kami pinipreserve ng Diyos, therefore we have Mr. Moderator, objection. Ano objection na Ang naman? verse ko kanina, Hindi naman siya sumagot. Objection, bro. Huwag kang magsalita pag ina-object ka. Yes. Yes, narinig ko. Beka. Ang tanong niya kasi, bro, is categorical. Categorical ang tanong niya. Kailangan mo sagot mo ng categorical bago ko patakbuhin yung time mo. Kasi, actually, inihintay ko talaga matapos ang categorical. Hindi ko pa pinapatakbo yung time eh. Bro, sagot muna bro ng categorical bro bago ko patakbuhin yung time mo. Go ahead. Wait lang ha. Pero John Ray, yung categorical mo sa kanya, ulitin mo muna para makasagot siya ng categorical. Mr. Moderator, i-simplified ko na lang para mas madaling maunawaan. Sige, go ahead. Yung pag-persevere, conditional ba yun or effectual? Sagot. Hindi, conditional. Wait lang ha. Wait bro, ang tanong niya, conditional or ano yan bro? Effectual? Effectual, effectual. So yun muna sagutin mo, either conditional or effectual. Sumagot ka na doon, patatakbuhin ko na yung time mo. Sige, sagot muna sa dalawang yun. Conditional o effectual? Sagot. Ang conditional ay hindi pwedeng wait lang. Bro, wait lang muna bro. Sagot muna categorical bro. Wait lang. Conditional. Bro, wait lang bro. Sagot muna ng categorical kasi hindi ko mapatakbo yung timer mo kung hindi ka sasagot ng categorical. Sagot muna categorical bro. Conditional o effectual. Tapos no, takbo na yung oras mo. Go ahead. Hindi, mali ang tanong, objection, Mr. Moderator. Sige, may objection. Wait lang. Hindi pwedeng papipiliin mo ako ng conditional at effectual. Bro, wait lang ha. Kasi kanina sumang-ayon ka kanina, bro eh. Bro, wait lang ha. Kanina kasi sumang-ayon kayo. Tinanong ko kayo sa rule number 2, sabi to kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ang categorical at may 30 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot na categorical. So rule talaga yan, rule number 2 talaga yan. Therefore, sagutin mo muna yung categorical question niya para makapagpatakbo na ako sa oras mo. Dahil pag hindi ka sasagot, dinadaldal dyan, yung oras mo nakapos. Sagot mo na bro, conditional o effectual. Pag sumagot ka na doon, takbo na yung oras mo. Go ahead. I-clarify ko muna, moderator, kung anong ibig sabihin ng conditional na perseverance of the saints. Dahil hindi kami naniniwala na ang aming perseverance of the saints. Mas maganda ba stop mo na siya kasi nag-explain na naman siya eh. Bro, hindi na ito yung oras sa ano mo. Bro,
Mali yung katanungan. Ay, Dahil naman. pag sinabi namin conditional, Hindi ko ang moderator, bro, para ikaw ang maghukom na mali yun. Ano ba naman to? Bro. Ang tanong kasi... pinag-prepresyum yan. Bro, wait lang, bro, wait lang, bro. Wait lang. Wait lang muna. Bro, di mo ako marinig? Therefore, wala sa amin ang kondisyon. Bro, hindi mo ako marinig? So, hindi mo maaaring sagutin. Bro, hindi mo ako marinig, bro. Bro, hindi mo ako... Bro, hindi mo... Marinig mo ako o hindi? Narinig mo ako o hindi? Narinig yan, ayaw lang paawat. Naririnig mo ako o hindi? Ha? Okay, narinig. Pero Kung naririnig mo ako, pinapatigil na kita, tumahimik ka na. Okay. Okay, ha? Hindi mo dinaldal dyan eh. Tinatanong ka ni John Ray kung conditional ba o effectual. Sagutin mo lang kung conditional, effectual. Kung hindi, kung ayaw mo sagutin, sabihin mo lang, ayaw ko sagutin, mag-move tayo sa next question. Sabi niya, Mr. Moderator, na humingi siya ng clarification. So, i-clarify natin, Mr. Moderator. Pero, Mr. Moderator, kapag na-sense mo siya, Mr. Moderator, sa objection na nagpapaliwanag na, i-stop mo siya kasi, ano ko to kasi, objection time, objection lang. Bro, Alfred, papalala ko ha, pag objection, kung ano yung nireklamo mo, yun ang nireklamo mo, huwag mo ipapaliwanag yung ano mo, yung karangay paliwanag kasi objection yun. Sagot na yun eh. Naka-time pause eh. Sagot na eh. So, i-clarify ko. Naka-time push. Pag sinabi kasi Mr. Moderator na para maklaro niya, pag sinabi nating kondisyon, kinonditional, may kondisyon na kinakailangan hindi sila mawala doon sa perseverance na yon. Na kung sa baga kinakailangan nila ng sila mismo ang manatili, hindi yung dahil binigyan na sila ng grasya na perseverance, kahit anong gawin nila, patuloy pa rin sila sa perseverance na yon kahit na wala na sa grasya. So yun pang ibig sabihin, kinakailangan hindi mawala sa grasya, Mr. Moderator, para makapanatili sila. So yan ang ibig sabihin, yan ang condition doon. Sige bro, kinarify niya ibig sabihin ng conditional. Kinarify niya, sana naunawaan mo yon. Ano, sagot na bro. Yung effectual bro, kahit na walang gawin, ligtas pa rin. Yun ang correct. Effectual. Yun. Kung sabaga, persevere pa rin, kahit wala ka kahit na ano-ano ang gawin mo, nakapersevere ka pa rin, nakapanatili ka pa rin. Kahit na gumawa ka yun ang ibig sabihin. Gumawa ka pa ng masama. Objection, Mr. Moderator. So, ang conditional ay hindi pwedeng itanong sa amin. Dahil stand mo kasi. Bro, wait lang ha. Diyos ang humahawak ng kondisyon. Hindi mo ako narinig. Alam mo napipiko na ako nito eh. Ilang beses ako sumisigaw na dito eh. Di mo ko marinig eh. Ulitin ko ha. Hindi kasi Mr. Moderator, mali ang katanungan. Mali ang definisyon ng conditional. Anong mali? At mali rin ang definisyon ng effectual. Hindi nga pwede kaming tanungin kung conditional sa amin. Bro, wait lang muna ha. Hindi na kondisyon sa amin. Wait lang muna. Ang tanong ni John Ray kasi, magkaiba. Pag conditional, sabi ni John Ray, pag conditional, kailangan mo manatili na magpakabuti para hindi ka mawala. Yun ang ibig niya sabihin. Yun namang isa naman na effectual, kahit na gumawa ka ng masama, nandun pa rin ang kaligtasan. So, alin ba doon ang tutukoy mo na once save, always save, yung conditional o effectual? Sagot. Mali ang definisyon ng effectual. Ang definisyon ng effectual ay hindi nangangahulugan na pagligtas ka na ay pwede nang mamuhay sa kasalanan. Sinabi ko na kanina. Sige. Question na lang. At pag conditional, hindi rin pwede applicable question dahil hindi nakadepende sa amin ang aming perseverance, kundi nakadepende sa Diyos na bumigay sa amin ng perseverance. So therefore, unconditional ang aming perseverance. Effectual nga ang sagot mo. Dapat effectual. Mali ang definisyon ng effectual. Dahil ang definisyon nyo ng effectual ay kung ligtas na ay pwede nang mamuhay sa kasalanan. So misrepresentation yan.
Hindi. Yan ang loaded loaded answer, Mr. Moderator. Loaded Siya ang nagbibigay ng definition eh. Hindi pwede, bro. Wait lang. Ang Bro. Yan ang fallacy. Bro, tumahimik. Bro, wait lang muna ha. Ako yung nag-iinit na dito. Bro, ganito yan oh. Ang sabi ni Brother John Ray, ipapaklaro ko lang to ha. Yung sinasabi niyang conditional, ibig sabihin, kailangan mong manatiling sumunod para hindi ka mawala. Yun ang conditional. Manatili ka o mawala ka? O, kailangan manatili para hindi ka mawala. Yun ang ibig sabihin ng conditional. Ngayon, ang tanong na, yun naman sabi niya na effectual, kahit pa makagawa ka ng masama, wala siya sinabi mong buhay kasalanan na, kahit pa makagawa ka ng masama, alimbawa, may sinagasaan ka. Oh, dahil pa nakagawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Alin doon yung tutukoy mo na paliwanag nyo, yung sinasabi nyo conditional, yung sinasabi niyang effectual, alin doon sa dalawa? Mali ang katanungan ni Brother Junril. Wait lang. Dahil hindi kayo magkaunawaan. Wait lang Next question na lang. Bro, hindi kayo Bro, yung effectual naman, ibig sabihin, effective. So, hindi rin yan ang definition. Bro, tumahimik. Bro, tumahimik ka muna! Tumahimik ka muna! Sinabi ko na nga tahimik eh! Nagtatanong. Makinig ka sa moderator, bro. Pag mali kasi yung tanong mo, bro. Hindi ka marunong magtanong. Mali na tanong. It cannot be answered rightly. Ay, nako, naiinis na ako. Bro Alfred, pag sinabi ng moderator, bro, na moderator's time, tahimik, bro. Kasi, wala ka sa bro, wala ka na sa tono, bro ba? Ayaan mo ang moderator mag-decide, hindi ikaw mag-decide, hindi ka moderator. Bro, pag sinabi ko, bro, tumahimik kayo. Huwag mo nang i-insist yung paliwanag mo dahil sinabi ko tumahimik kayo. Okay? Next question na lang ako, Mr. Moderator. Hindi kayo magkakaunawaan dito. Resume ko yung time sa 30 seconds. Mag-next question ka na lang, Bro John Ray. Next question. Okay, dahil ang ito bang once saved, always saved, no? Isang beses ka lang iniligtas, tapos ligtas ka nang talaga. Yun ba ang ibig sabihin nun? Ang once save, always save ay pinapatukoy lang sa justification. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Objection, Bro Alfred. Una-una, Mr. Moderator, makinig siya sa tanong kasi iba-iba yung sinasagot eh. Ang question ko ito, yun bang once saved, always saved? Ang ibig ba sabihin nito, isang beses ka lang iniligtas, tapos wala nang muling pagliligtas kasi ligtas ka nang talaga. Hindi yan ang ibig sabihin ng once saved, always saved. Ang ibig sabihin ng once saved, always saved ay pinapatungkol namin sa justification. So once justified is always justified. Justification is salvation, therefore once saved, always saved. Okay, objection muna, Mr. Moderator. Yes, ano objection? Binago lang niya ang term eh. Yung same, ginawa niyang justification. Parehas lang yun eh. Ang question ko, wala na bang iba pang pagliligtas? Bro, wala nang iba. Kung sa baga, wala minsan ka lang iligtas, hindi ka na ililigtas pang muli kasi ligtas ka lang talaga. Yun ang point ko, Mr. Moderator. Iniba lang nga yung term eh. Pero ganun din ang paliwanag. Sagot. Once justified, always justified. Bro! Justification is salvation. Therefore, once saved, always saved. Wait lang! Patoy, di makapaghintay itong taong hito. Bro, ang topic mo kasi, bro, once saved, always saved. Naligtas ka ng minsan, patuloy ng kaligtasan mo. Ang topic mo, once saved, always saved. Hindi once justified, always justified. Binago mo lang yung termino eh. O talaga. Kasi iba naman bro, ang tanong niya kasi ligtas. Sa amin. Ano sa Bisaya? Bro. Ano sa Tagalog yung ano, bro? Bro. Ano sa Tagalog yung ano, bro? Bro, wait lang.
Ano sa Tagalog yung save? Ewan, basta sa English na yan eh. Save. Hindi, ano yung Tagalog ng save? Para, deliver bro! from the consequences of hellfire. Bro, tinatanong kita, ano ang Tagalog ng save para makuha ko yung point mo? Anong Tagalog ng save? Bakit kailangan pa natin Tagalogin? English na yan, nagbigay na ako ng definition. That Para salvation malaman when natin ng difference, bro. Deliverance from Bro! eternal punishment. Naiingay itong taong ito. Kailangan ko itong patahimikin eh. Gusto ko lang naman klaruhin kung anong pinagkaiba para sa kanya ng saved at justify. Ang tanong kasi ni John Ray kasi patungkol sa topic mo na save, binabago mo sa term justify. Kaya kinaklaro ko lang kung ano ba ang ibinagkaiba ng save sa justified. Ano sa Tagalog ang save? Pakisagot muna. Ay, nalimutan ko sa Tagalog, pero ang definition... Ay, naku. Tagalog lang ng save. Nalimutan niya. Wala pa kayo posible naman taong ito. Kanina pa siya nag-i-English, Mr. Moderator eh. Ano yung justified sa Tagalog? Justified. Sa Tagalog? Yung justified. Basta sa English, pag sinabi natin justified, declared righteous. It is a forensic term. It is an act of God whereby He declares the sinners righteous. Yan yung definition namin ng justification. So, ligtas. So, iba yung So, ligtas, bro. Ligtas. So, ligtas. Bro, so, ligtas, bro. Ligtas. Definition of terms. So, ligtas, bro. Ligtas. Ligtas, yes or no? Ang kaligtasan ay hindi lang justification. Hindi, bro. Wait lang muna, bro. Hindi kaligtasan. Bro, tumahi. Ano ba to? Nakakapiko na ako sa taong ito. Hindi makakaintindi eh. Gusto ko nang klaruhin eh para makapagpatuloy na tayo eh. Ano, mag-next question ka na lang ba John Ray o ano? Next question na lang, Mr. Moderator. Next question. Nakakaano to taong to? Next question. Sinabi mo kaganina. Wait lang. O sige. Next question. Go ahead. So, panindigan mo yung sinabi mo ganina, once justified, always justified. Panindigan mo? Oo o hindi? Yes. Okay. Wait lang. Wait lang muna. Brother John Ray, patapusin muna siya, Brother John Ray. Yes, sorry, Mr. Moderator. Kasi sasagot pa siya eh. Kasi huminto kasi siya. Akala ko, next question na eh. Sige. Hintay mo kung masabi na next question. So, go ahead, Brother Alfred. Meron ka bang 27 seconds? Nalimutan kong tanong. Pakiulit, Mr. Moderator. Yes, ang tanong ko bro, sinabi mo kasi na once justified is always justified. So ang sagot mo yes. So ang question ko sunod, si Saint Paul nung tinawag siya ni Panginoong Jesucristo, justified na ba siya? Mr. Moderator, hindi pa ako nakasagot sa unang katanungan, dinagdagan niya na. Sasagot mo na ako. Yun yung justified, yung once justified, always justified. Sabi mo yes. Okay, sagutin mo yung yes mo. Hindi pa qualify ng answer ko, hindi pwede. Dapat okay, i-qualify mo nga. Bro. Yung yes or no, dapat i-qualify ko, God. Bro, yun na nga eh, pinatahimik ko si John Ray. Kasi kailangan mo munang i-qualify. Okay? I-qualify mo muna bago siya magpa-next question. Go ahead. Okay, yes, once justified, always justified. Dahil yung definition namin ng justification, it is an act of God at once and for all, whereby He declares the sinners righteous. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, it is in aorist tense. It is a completed action in the past time and not a continuous action. Therefore, tapos na. It is an act that is once and for all. Therefore, not a Next question. Next question. Okay. Next question. Nung nangaral si San Pablo, justified na ba siya? Oo o hindi? Maliwanag ang sinabi ng Biblia, si St. Paul mismo sinabi, therefore being justified. Objection, Mr. Moderator. Yes, an objection. Categorical question must be answered categorically. Yes, bro. Hoy! Tahimik muna! May objection eh. Ano naman to? Bingi yata to, hindi nakakarinig ka agad, ano? Bro,
sagot mo na oo o hindi bago ko patakbuhin yung oras mo. Meron ka pang 30 seconds dito, oh. Hindi ko pa pinatakbo yung oras mo. Sagot mo na categorical bago ko patakbuhin ang oras mo. Oo o hindi. Ano sagot? Yes, dahil sinabi sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified. Yung verb na dyan na justified, it is in aorist tense that speaks of a completed past action. So therefore, it is not a continuous action, kaya once lang yan nangyayari. So we define justification as an act of God whereby He declares the sinners righteous. Next question. Next question, Mr. Moderator. Okay, next question, Mr. Moderator. Since in-affirm niya na si St. Paul nung nangaral na is justified na. No, premise lang to kasi ang una niyang premise, una niyang sagot, Mr. Moderator, once justified, always justified. No? Ito ang question ko, bakit sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 4:4, sabi ni St. Paul dito, I am not hereby justified. Bakit sinabi ni St. Paul, hindi pa siya justified dito? Sabi mo, justified is always justified. Bakit St. Paul sinabi niya, I am not hereby justified? Bakit magkaiba kayo ng pangangaral ni St. Paul? Sagot. Clarification muna. Saan makikita? Basahin muna natin ang buong verse. 1 Corinthians, ano? Counter-objection, Mr. Moderator. Anong counter-objection? Yes, wala siyang karapatan, Mr. Moderator, na sa akin ang pasya kung ibabasahin o hindi. Sumagot siya sa tanong, Mr. Moderator, kasi tanungan to. Ang sabi na, Mr. Moderator, once justified, always justified. Tinanong ko siya, nung nangaral si St. Paul, justified na ba siya? Sabi niya, yes. Pero bakit sinabi ni St. Paul dito sa 1 Corinthians 4:4, Mr. Moderator, I am not hereby justified? Sabi ni St. Paul yan. Okay. So, ibig sabihin ang question ko, Mr. Moderator, bakit magkaiba sila ng aral ni St. Paul? Yan ang question ko. Wait lang. Ang tanong ni Brother John Ray kasi, Brother Alfred, is contradiction doon sa sagot mo. Kaya kailangan mong sagutin yung tanong niya. Huwag ka nang humingi pa ng clarification kasi malinaw naman yung pagkakasabi mo literally na once justified, always justified. Literal pagkakasabi mo na yun. So yung tanong ni Brother John Ray ngayon is literal din na sinabi ni St. Paul, I am not here to be justified. So muna, Brother Alfred, pakisagot yung tanong niya. Meron ka pang 29 seconds to answer. Yung 1 Corinthians chapter 4 verse 4, si Paul doesn't speak of justification na sinasabi regarding salvation. Dahil pag Mr. Moderator, natin, objection. Yes, tanong objection na lahat naman. yan ay nauugnay sa salvation. Justified ang word na ginamit kaganina. Sabi niya, once justified, always justified. Ang ginamit ni St. Paul. Wait Sa lang. mga bagay na ito, Objection to! Tumahimik ka! he is not speaking of... Maingay. I-pause ko yung... I-mute ko siya. Maingay eh. Hindi ka na marinig, bro. Huwag ka nang mag-effort dyan. Hindi ka na marinig. Minute kita. Bro, hindi ka marinig, bro. Minute kita, bro. Bro, makinig ka, bro. Objection is objection, bro. Huwag kang magpatuloy. Pag sinabing objection, tumahimik ka. Shut your mouth! Okay. Objection na nga. Ingay mo pa dyan eh. Mr. Moderator, ini-specific ko yung Mr. Moderator, yung question kasi specific yung words na ginamit niya. Sabi niya, just once justified, always justified. Always justified. So doon tayo sa justified na always justified daw. Sa term justified. Yes. So ang tanong mo sa kanya, bakit magkaiba sila ng aral ni St. Paul? Sa kanya, once justified, always justified. St. Paul says, I am not hereby justified. Bakit magkaiba sila ng aral? Wait lang. Ano yung counter objection mo, Alfred? Counter objection, Mr. Moderator. Ang question is complex question. Since bro, alam ko yung assuming that the term there justified is regarding salvation.
So, kino-conflate niya ang paggamit ng justification dahil hindi lahat ng bagay pag sinabi nating justified ay tungkol sa kaligtasan. Maliwanag naman sa sinabi sa Romans 5 na therefore, he being... May symbol doon, nag-explain na siya, Mr. Moderator. Counter objection lang eh. Ano ba naman yan? Hindi naman pwede niyang pagkontrahin niya ang kanyang sinabi. Bro, nakamute ka, huwag ka na mag-effort, nakamute ka. Hindi ka narinig. Huwag ka na mag-effort diyan. Talaga maingit talaga siya, talaga makinig oh. Hindi ka naririnig, bro. Huwag ka na mag-effort, bro. Minute kita, bro. Napakaingay mo eh. Pag counter objection, huwag kang magpaliwanag. Okay? Ulitin ko muna, bro, ha? Ulitin ko muna, ha? Kasi, sabi niya kasi, Brother John Ray, hindi yung patungkol sa kaligtasan yung justified doon. Hindi patungkol sa kaligtasan. Ulitin ko muna, ano yung sa Tagalog ang justified para maunawaan ko kasi binanggit mo ngayon justified eh. Once justified, always justified. Tagalogin mo ngayon. Ang definition ng justified is to declare righteous. No. Bro, Tagalogin mo yung sinabi mo kanina. Once justified, always justified. Kasi tanong ni Brother Johnny ngayon, about sa term justified, sabi mo naman, complex, fallacy of complex, kasi iba yung, hindi patungkol sa kaligtasan yon. Sabi mo ngayon lang, ha? Fallacy of complex kasi hindi patungkol sa kaligtasan yon. So, tagalogin mo yung term na once justified, always justified. Tagalogin mo para maintindihan ko. Go ahead. Nalimutan kong Tagalog. Nako. Nalimutan niya. Dalawang term na niya nakalimutan, Mr. Moderator, pero kagaling niya mag-English. Ito lang yung Baptist na nag-i-English, hindi alam yung Tagalog ng save. Ito lang yung Baptist na nag-i-English, hindi alam Tagalog ng justified. Pa naman to, pinagluloko lang tayo nito eh. Nag-i-English, kanina ka ba English ng English yan, tapos sa term save, hindi mo may Tagalog? Sa term justified, hindi mo may Tagalog, kanina ka ba English ng English dyan? Nakakapikon ka eh. Next question na lang, Mr. Moderator. Nakakapikon. Ano ba naman to? Ano ba naman klaseng debate ito? Bro, ipaklaro mo kasi ang tanong ni John Ray nasa sinabi mo. Once justified, always justified. Yun ang tanong ni John Ray. Okay. Sagutin mo yun. Kung ayaw mo sagutin, magne-next question ako. Ano, sagutin mo o hindi? Sasagutin, Mr. Moderator. Sige. Meron ka bang 20 seconds to answer? Yung sinabi ni... sige, Brother John, wait lang muna ha. Brother John Ray, yung tanong mo, i-refresh yung tanong mo. Mr. Moderator, next question na lang ako, Mr. Moderator. Hindi na ako interesado sa sagot niya. Hindi naman sa sagot ang tama. Sige, go ahead. Next question. Next question. Pag sinabi bang once saved, always saved, kapatid, tumutukoy ba ito sa life eternal? Maliwanag kanina na yung definition ko ng salvation is deliverance from the punishment of hellfire. Therefore, it speaks of eternal life. He being and possessing eternal life na kahit na nandito pa tayo sa lupa, it is a present reality. Now we have eternal life. Sinabi ni John, and we know that you have eternal life. If you have the Son, you know that you have eternal life. So, present position ang eternal life at hindi pa future. Therefore, next question. Yung salvation, next question na! Na life. Yan na naman. Okay, next question. Di pa naubos yung... Bro, ubos ng 30 seconds mo. Kaya nga sinabi ko next question eh. Kahit na mag-timer ka pa dyan, ubos na kanina pa. Sige, next question. Okay. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, bro, kailan niya ibibigay ang buhay na walang hanggan o ang life eternal? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Wala siyang Mr. Moderator. Wait lang muna. Ano to ha? Matakbo yung oras. Ibalik ko siya sa sa 50 seconds. 50 seconds yun eh. Wait lang, ibalik ko sa 50 seconds. Yan. Okay, 50 seconds siya. Okay. Ulitin ko muna yung tanong ko. Sige, ulit tanong mo.
Ang tanong, bro, kasi sabi mo may life eternal ka na. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo mismo, kailan niya ibibigay ang life eternal? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Categorical. Answer. Categorical muna, bro. Sige. Bago Categorical yun. Categorical. Sige, go ahead. Hindi naman yung categorical, hindi naman yun answerable by yes or no. Ang Pero may katanungan, pagpipilian yun, bro. May pagpipilian yun. May pagpipilian yun. Panahong kasalukuyan or panahong darating. Alin sa dalawa? Cross-ended question siya, pero dapat mamili ka doon. Alin sa dalawa? Wait lang muna. okay. Bro Alfred, wait lang muna, bro Alfred. Ang tanong kasi ganito, once kasi naintindihan ko yung tanong eh. Ang tanong na categorical, ang tatakbo lang yung timer nyo, pero yung time mo hindi ko pinapatakbo. Sagot mo na ng categorical para tumakbo yung timer mo. Ang daya mo naman dito eh. Sige, Mr. Moderator. Thank you. Sagot mo na categorical. Bro John Ray, Ulitin ko muna, yung ulitin tanong, ko, bro. ulitin mo tanong. Oh, dahil sinabi mo mayroon ka ng life eternal, no, mayroon ka na. Ang sabi ni Panginoong ayon kay Panginoong Jesucristo, yung life eternal, kailan niya ibibigay? Sa panahong kasalukuyan? Kasalukuyan ba yung panahon natin, no? Nung time na nagsabi si Panginoong Jesucristo, panahon natin yan ang kasalukuyan or sa panahong darating. Kailan alin sa dalawa? Panahong kasalukuyan or panahong darating? Pili. Sige, sagot. Present and the culmination is future. Sinabi ng verse 1 John 5:11, Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. That you may know that you have eternal life. Bro, tumahimik ka muna. May objection eh. Bro! Tumahimik ka muna. Yes, bro. Wait lang gusto ko muna. marinig, Mr. Objection. Wait lang muna. Yes. Alam mo na. Bro, Alfred, sana ilang ulit na tong reklamo sa iyo eh. Once categorical, pakinggan mo ang categorical question para makasagot ka ng categorical. Huwag kang gumawa ng ibang sagot, hindi categorical kasi hindi tumatakbo yung daya nitong kadibate nito eh. Bro, yung timer lang ang tumakbo, yung timer mo hindi tumakbo. Kasi iniintay ko yung categorical na sagot mo. Sagot mo na ng categorical. Ano yung tanong mo ba dyan, Ray? Alin sa ang gusto ko marinig, Mr. Moderator, ayon sa question, wag yung present. Hindi naman ako nagtanong kung present o future eh. Ang question, panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Panahong kasalukuyan, so present. O sa panahong darating? Panahong darating, future. So ang kaligtasan sa panahong darating o sa kasalukuyan. Yun ba? Hindi, ang buhay na walang hanggan, life eternal ang question. Ang eternal life. Sige, kailan ibibigay? Ito, aklaruhin ko, Mr. Moderator. Brother Albert, makinig ka. Kailan ibibigay ang life eternal ayon sa Panginoong Jesucristo? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Dalawa lang ha. Huwag yung present. Panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Mamili ka sa dalawa. Then, qualify your question. Your question, yes. Sige, go. Hindi marinig. Wait lang. Namute ko siya. Wait lang muna. Wait lang muna, bro. Hindi ka marinig, bro. Wait lang. Muna. Hindi ko na-unmute siya. Hindi ko siya na-unmute eh. Masagot ako. Sige, wait lang. Sige. Hindi ka nga marinig kasi na-unmute ka. Ulitin mo yung sagot mo. Ulit. Go. Sige. Nakamit namin ang eternal life when we put our faith in Jesus Christ. Sinabi sa 1 John 5:13, hindi yan ang tanong. Ano ba naman yan? To have eternal life. So therefore, bro, hindi yan ang tanong. Hindi nga yan ang question, bro. Bro, makidibati, oy. Hindi yan ang tanong. Actually, bro, tumahimik ka muna. Hindi ka maririnig dito. Bro, yung timer mo, hindi ko pa pinapatakbo ang timer mo kasi hindi ka sumasagot sa categorical question. Kasalukuyan o sa panahong darating? Sagot ka muna. Sa panahong kasalukuyan. O, di, paliwanag. O, sa panahong darating. O, di, paliwanag. Ganun muna. Sagot muna. Ha? Yan? Ano? Pag present, di ba kasalukuyan?
O di, sagutin mo nga ng kasalukuyan, wag kang magsagot ng iba kasi ang question, categorical, ayon sa question, doon ka sumagot. Bro, Ang sagot. present na kasalukuyan yan, di ba? Oh, sige ha. Ang gusto Sige. ko marinig yung question ko. Wait lang muna pa rin, Di Dre. ba ang present kasalukuyan? Wait lang muna pa rin, Dre. Bilang moderator, uunawain dito to, ha? Sige, ang sagot mo, present or future. Ganun ba? Present and future. Categorical nga eh. Hindi nga pwede na papipiliin mo ko sa dalawa. False dichotomy yan. Dahil ang sagot, present and future. Bro, iba ang present, iba ang future. Iba nga. Oh, sabi yun ko, na nga. combination ng Kaya future. hindi siya false dilemma kasi iba. Hindi false dilemma. Hindi mo pwede Bro, papipiliin sa dalawa. hindi Dahil false dilemma iba ang yan. present, iba ang future. Pero ang time frame, culmination yung future. Bro, hindi ang beginning, siya nagtatanong about culmination of the future. May tanong siya sa'yo, sagutin mo. Ang tanong niya, present. Sinagot nga, na ang pagkaroon ng eternal life is in the present. Bro, ano ba naman to? Sinabi na nga eh. Sige, ha. Bro, hindi ka marinig, bro. Hindi ka marinig, nakamute ka. Wave ko na lang, Mr. Moderator, yung time. I-wave mo na lang yung time. Wave na. Sige. Pati ako na uminit ako sa taong ito eh. Ano ba naman to? Sige. Wave na yung time ni Brother John Ray dahil hahaba tayo nito. Malapit na ang alas 10. Nakakainis yung ano niya, yung kanyang style na hindi mo nakikinig. Okay. Brother John Ray, meron kang 10 minutes para paliwanag yung stand mo. Go ahead. Alright, maraming salamat Mr. Moderator. Una-una, humihingi po tayo ng pasensya no, sa mga manonood kung medyo magulo kasi hindi ko inakala ganito pala kagulo si Brother Alfred. No? Pero andito na po tayo, so pagpasensyahan nyo na lamang po. No? Yung unang katanungan natin na nag-object siya kasi daw para bang minali yung tanong, nagtatanong lang naman tayo about sa pananampalatayaan nila na once saved, always saved, ano? Kung mayroon bang mababasa ng parehong kataga na once saved, always saved na binanggit ang mga apostol, no? Bakit ko po tinanong ng mga kapatid? Hindi na tayo pwede paratangan na fallacy. Hindi yan fallacy. Kasi una-una, biblical principle, ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 36, mga kapatid, no, para lang tayo ma-inline tayo sa teaching ng Bible, no, wag magdagdag sa kanyang salita. No, baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kapag nagdagdag ka sa salita ng Diyos, kasi sinungalingan yan. So wag mong sabihin, Brother Alfred, na fallacy yung tanong ko. Of course, I need to question your belief according to the Bible. Because what St. Paul says sa kanyang sulat sa Galatia, in Galatians 1:8, o basahin natin muna. Ano bang sinabi ni St. Paul sa kanyang turo sa mga taga-Galatia, Galatia 1:8, ito ating mababasa. Datapot kahalmat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo ay matakwil. Kinakailangan itakwil ang aral na iba sa ibanghilyo ng mga apostol. Kaya tinanong kita kung inline ba kasi ang proposition mo kasi resolve that once saved, always saved is biblical. Kaya tinanong kita pag sinabi bang biblical, kinakailangan ba itong naka-inline sa turo ng mga apostol? Sabi mo, yes. Kaya yun ang tanong ko, pasok yun sa tanong. Kung mayroon ka bang mababasa na same statement. Kasi ang sabi ng mga apostol, pag hindi nila aral, itakwil. Okay? So, kaya nga, hindi natin dapat pwedeng tanggapin yan. Kasi, that is malinaw na dagdag na aral yan. Walang sino mga apostol na nangaral ng once saved, always saved. O umabot ka kanina sa perseverance na di ko malaman ano yung sagot mo. Ginugulo mo yung sagot mo eh. Sa tanong ko napakasimple, pag sinabi bang perseverance of the faith, ito bang pag-persevere na
natamo natin, may grasya yan, ibinigay sa Diyos na makapag-persevere tayo, yan ba ay effectual na? Ibig sabihin, dahil binigyan ka ng ganyang uri ng gift ni God, kahit pa anong gawin mo, hindi ka na talaga mawawala sa Kanya? Or ikaw mismo na pinagkalooban niya, kinakailangan mo ng disiplina sa sarili para hindi ka mawala? May matinong sagot ba? Wala. Pero tingnan natin, kung yung bang pag-persevere natin, ano ba yan? Effectual ba yan? Or kinakailangan ikaw mismo talaga sarili mo, pilitin mo na hindi ka mawala sa Diyos. Yung pag-persevere mo, kinakailangan ikaw mismo ang manatili. Hindi yung dahil sa nakapag-persevere ka na, so wala ka nang aalalahanin pa na yung perseverance mo ay hindi mawawala kasi nakapag-persevere ka na, binigyan ka na ng ganitong gift. So, okay ka na. Hindi po ganon. Kasi kung titingnan natin ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang sinabi sa mga apostol, no, in Mark 13:13 and Matthew 10:22. O basahin natin sa version na easy to read Bible. Ano sabi dito? Ito mga ligtas na to, mga iniligtas na niya, mga apostol to eh. Everyone will hate you because you follow me. O mga naligtas na yan. So, nag-persevere na sila kasi sumunod na ang mga yan eh. But the one who remains faithful to the end will be saved. Yung mga mag-persevere, kinakailangan nilang manatili hanggang sa kawakas. Sila mismo ang dapat manatili. Hindi yung dahil mayroon na silang gift of perseverance, okay na sila. Hindi, may babala nga dyan eh. No? But, ano yung but? The one who remains faithful to the end will be saved. Ang maliligtas lamang yung makapanatili. Kaya nga, binigyan sila ng kondisyon sa kanilang pagpapanampalataya kay Panginoong Jesucristo. Yung perseverance na yan na binabanggit mo, kinakailangan nila yung pagpagalan sila mismo. Bakit? Pag hindi nila mapapagalan yan, basahin natin sa John 15:6. Ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa mga hindi makapanatili sa Kanya, yung walang perseverance? Kasi katulad niya siguro, nag-iisip siya na dahil meron siyang perseverance daw, hindi na mawala sa Kanya yon. Tingnan natin sa John 6. John 15:6. Anong sinabi dito ng Panginoong Jesucristo? If you don't stay joined to me, may conditional yan. Yan ang tanong ko sa iyo kagaling ng conditional ba yan or effectual? May condition palagi ang ano ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, turo. If you don't stay joined to me, you will be like a branch that has been thrown out and has dried. All the dead branches like that are gathered up, thrown into the fire and burned. So itatapon ka pala sa impyerno kapag hindi ikaw mismo ang makapanatili. Basahin natin ito sa King James Version. No? If a man abide not in me, ang sinong hindi makakapanatili sa akin. Hindi kailangan manatili ka, may perseverance ka nga, binigyan ka ng Diyos ng gift of persevere. Pero hindi ka manatili. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Cast them into the fire. Itatapon sa impyerno. Kaya mali ang unawa niyo sa perseverance, kinakapit niyo sa once saved, always saved. Tinanong natin siya, yung bang once saved, always saved? Kasi, minsan ka nang naligtas, hindi ka na ililigtas muli kasi ligtas ka nang talaga. Hindi maunawaan. Tinanong pa si Brother Jando, ano sa Tagalog yung save? Hindi, nakalimutan daw niya. Ano ba namang klaseng sagot ka? Kanina ka pa nag-i-English yun, tagaling mo mag-English, tapos pag Tagalog lang sa save, nakalimutan mo yung Tagalog ng save. Ligtas. Tagalogin mo lang yung save, ligtas eh. Kaya lang tanong ko, question ko siya, Tagalog eh. Kasi ligtas ka na, hindi ka na ililigtas muli kasi ligtas ka nang talaga. Hindi ba maunawaan yun? Ibig sabihin sa tanong ko, isang beses ka lang iligtas, hindi ka na ililigtas muli. O sana maunawaan mo yung tanong na yan. Kasi yung once saved, always saved, punta yan sa aral ni St. Paul. Ang aral kasi ni St. Paul, naligtas na, ililigtas pang muli. Tapos, umaasa pa na iligtas, umaasa pa, hope. So yun, once saved, always saved na. O basahin natin ang aral ni St. Paul, 2 Corinthians 1:10. Sa inyo, once saved, always saved. Minsan ka nang iniligtas, ililigtas ka pa, hindi ka na ililigtas pang muli kasi ligtas ka nang talaga yan. Once saved, always saved. O once ka lang iniligtas, tapos ligtas ka nang talaga. Pero ano ang aral ni St. Paul? Basahin natin sa 2 Corinthians 1:10.
na siyang sa amin ay nagligtas past tense na, sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan. No, ang muling pagliligtas inaasahan. Tapos ang pangatlo, na siya namang magliligtas pa sa amin. Ibig sabihin, ang kaligtasan, kapatid na Alfred, is process. Not one save, always save. Ano ka ba? Hindi ko na-point itong mga talata na ito kasi yung tanong mo, ang gulo. Kasi yung gulo mo, ang sagot mo sa akin. Ang sagot mo sa tanong ko, no, ulitin ko lang yung nasabi ko na ang tanong mo. Ang tanong ko sa sagot mo, ang sagot mo sa tanong ko pala, napakagulo, singgulo ng mga sagot mo. Hindi ka maunawaan. Ang tanong natin, kapatid, yung bang once save, always save? Minsan ka lang iligtas, ligtas ka lang talaga. Anong sagot niya? About sa justification. Hindi naman yun ang tanong eh. Tapos bigla niya sinabi, once you are justified, you're always justified. Nasabi niya yun, di ba? Once you are justified, you're always justified. O tinanong ko siya, nung si St. Paul nangaral, justified na ba siya? Sumagot siya, yes, justified na siya. Kung justified na pala siya, nangaral siya, bakit magkaiba kayo ng aral? Tapos sinabi niya, ano daw, complex question daw. Paano naging complex yun? Or may sinabi pa siya na false dichotomy. Ano false dichotomy? Ang question ko napaka-inline sa mga pamahayag mo. Justified na daw. Once justified, always justified. Ulitin ko yung tanong. Si St. Paul, nung nangaral, justified na ba siya? Sabi niya, yes, justified na. O bakit ito ang aral ni St. Paul? Sa 1 Corinthians 4:4, King James Version. Ano ang aral ni St. Paul? For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Ano ang point ni St. Paul dyan? Siya hindi siya na-claim na... Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, time na. Okay, so tinang ibigay sa tanungan portion. Wait lang muna. Clear ko muna ito. 10 minutes. Okay. Go ahead, Brother Alfred, sa iyong tanungan. Wait lang. Go. Sige, bali, general lang ang mga question ko para maunawaan ko kung ano talaga ang belief ng mga Katoliko. So, Objection mo na, Mr. Moderator. Ano yung objection mo? Yes, hindi siya pwedeng magtanong sa belief ko. Magtanong siya sa pahayag ko kasi hindi ako ang affirmative. Siya ang affirmative. I have no any moment dito na magpahayag ng aking pananampalataya kasi negative ako. Huwag niya akong tanongin sa pananampalataya ko. Tanongin niya ako sa mga pahayag ko doon lang, huwag sa pananampalataya ko. Baka umabot pa sa Trinity. So, anong counter objection kasi mo kanina, Alfred? Yung presentation mo, ning rebuttal na. Negative Sige, yun. sige. Anong rebuttal? Bro, dahil sa haba ng objection kanina nangyari, one round lang tayo, 9:54 na So, wala na tayong wala na tayong rebuttal portion. Yung ginawa ni John Rin na negative stand, rebuttal na yun. Sige. Okay. Go ahead na sa yung tanong mo. Ano tanong mo? Sige, Brother John Reid, do you believe that God elected some for salvation? Yes. Next question. Okay. So, kung may election naniniwala ka sa election, ibig bang sabihin na may mga hindi elected? Of course, yes. Yung mga hindi naniniwala. Kaya nga sabi niya sa John 10 na mayroon siyang mga tupa na hindi nasa kanyang kawan. So, mayroon talagang hindi niya tupa. At sa John 10:27 o 24, John 10:24, sabi ni Panginoon Kristo, hindi niyo ako nakikilala sapagkat hindi kayo ang aking tupa. So, mayroon talagang hindi siya mga elected. Yung mga hindi nanampalataya sa kanya. Next question. Okay, thank you. So, yung number ng mga elect predetermined na ba?
predetermined sa mata ng Diyos, pero sa mata ng tao, kinakailangan pa nating maging determined para sa Kanya. So, sa atin kasi palaging conditional, kapatid. Sa mata ng Diyos, determine na kung sino, like mga apostol. Kaya nga sa John 10:29, sabi niya, hindi sila maaagaw ng asa sa kamay ng aking ama. Patungkol yun sa mga apostol, because God knows, determined already, na yung mga tao na yan, hindi na talaga tatalikod sa Kanya. God is alam niya ang lahat eh. Pero sa tao, hindi, wait lang, Mr. Moderator, 30 seconds eh. Bro, 30 seconds. Okay. bro, ano ka ba naman bro? Magsasabi ako, next question, pag ubos na yung time niya. Meron pa siyang 3 seconds, oh. Sa mata ng Diyos, yes, determined, pero sa tao, conditional. Kinakailangan mong patunayan na karapat-dapat ka talaga. Next question. Okay. So dahil determined na in God's perspective, hindi na ba madadagdagan ang number ng elect? Objection na, Mr. Moderator, clarify lang, i-clarify niya ulit. Hindi ko nagets yung tanong. Okay. Clarification, Mr. Moderator. Wait lang. Sinabi ni Mr. Negative na may election. Wait lang muna. In-affirm niya rin Wait lang muna. na hindi lahat ng elect. Wait lang, sabi ng Mr. Moderator. Hindi, premise yan. Wait lang. Sabi ng Moderator. Naka-time pause eh. Pa naman to taong ito? Kanina pa to eh. Ha? Bro, pag sinabi ko wait lang. Okay. Umihingi si Brother John Ray ng clarification. Ikaw yung humingi ng clarification, bro? John Ray? Yes, humingi ako kasi hindi ko na nakuha or na-gets yung pinakatanong niya. Oh. Kasi ang question kasi dito, Mr. Moderator, once save, always save, hindi about sa madadagdagan pa ba ang elect. So, Out of topic. yes. Red hearing para sa akin 'yun. Kaya gusto kong klaruhin niya para hindi ako magkamali magkamali ng sagot kung ito ba talaga ay fallacy or hindi. So gusto kong maklarify uli yung tanong. Kasi umabot sa election eh. Okay. So Sige. sabihin. Okay, klaruhin natin. Wait lang. Sabihin, pinapaklaro ba ni John Ray kung red herring ba o hindi. Okay? Oo. Ano yung counter objection ng affirmative stand? Counter objection, Mr. Moderator. I think na relevant ang topic sapagkat ang aking punto na kung predetermined na ang mga elect ay hindi na talaga madadagdagan ang elect. So therefore, yung mga predetermined na elect ay hindi talaga malulost nila dahil una pa lang foreknown and predetermined by God na, which is sa una pa lang inaffirmed niya na predetermined ang mga elect. So therefore, doon ako sa katanungan na kung madadagdagan pa ba. Dahil kung madadagdagan pa, so therefore lalabas na pwede na may mga hindi elect na maliligtas at may mga elect na hindi maliligtas. So therefore, may mga malost ang salvation. So doon pa rin pupunta ang topic. Kaso lang, inuunti-unti ko lang para maging maliwanag. So ang katanungan ay ganito. Wait lang. Okay na yun, no? Ang haba naman ng counter objection mo. Counter nga eh. Pag sinabing counter, yung reklamo lang sasabihin mo. Okay? Pero John Ray, narinig mo yung sagot niyang pag-clarification. Yes, naklaro ko na, Mr. Moderator. Hihingi mo. So sasagutin mo na ba yung tanong o mag-next question tayo? Sagutin ko, iulit niyo yung tanong, Mr. Moderator. Okay. Ang tanong, ulitin. Okay, dahil affirmed mo na in God's perspective ay predetermined na ang mga elect. So ang katanungan ay kung certain na ba ang number ng mga elect o madagdagan pa o mababawasan pa? Dahil sa predetermined na. So yes or no muna. Then you may qualify your answer. Yes, in God's perspective nga determined na niya yung mga maliligtas. Pero sa tao nga conditional kasi sa atin palagi eh. Kung sabaga ang Diyos kauli-hulihan nakita na niya kung ilan talaga lahat ang makapupunta sa kanya. Pero sa kasalukuyan, wala pagkasiguruduhan sa atin kung sino ba talaga ang pwede doon o hindi doon kasi nga mayroon tayong chances na ma-fall sa demon.
Kaya wala nga sa atin ang hukom na sa Diyos eh. Kayo wala nga naghuhukom na saved na kayo kasi one saved, always saved. Pero hindi nga eh. Mayroon na tayong condition eh na ibinigay ng Diyos. Next question. Okay. Maliwanag naman ang katanungan in God's perspective. So, hindi na ba madadagdagan ang elect? Sigurado na ba ang predetermined number ng elect ay maliligtas talaga yan hanggang sa katapusan? Okay, Mr. Moderator, ako naman ang magsasabi, false dichotomy. Hindi, Next question. Wait lang muna. Sabi mo false dichotomy, dichotomy. Bakit? Yes, kasi yung God's perspective na rin niya. Ang perspektiba ng Diyos, perspektiba na rin niya. Okay. O kaya nga, Yes, dilema yun. Kasi conditional sa atin eh. Okay. Naintindihan ko. So, confirm. Yung tanong niya is false dilemma. Hindi allowed ang mga fallacy questions at fallacy arguments. Diyos ka rin. Kasi alam mo na talagang conditional ka sa atin eh. Okay, bro. Alfred, yung tanong mo is confirm na isang false dichotomy na tanong. Kaya next question na lang. Go ahead. Mr. Moderator, mali ang judgment mo ng false dichotomy. Dahil kanina, in-affirm niya na predetermined ang number. So maliwanag naman ang katanungan in God's perspective. So hindi tayo nagtatanong na sa perspective ng mga tao. Maliwanag kanina na in-affirm niya there is an election. So therefore, Diyos pa rin ang gumagawa. So predetermined ba ang number ng elect in God's perspective? Sabihan niya, yes. So madadagdagan ba ang number ng mga elect na predetermined ng Diyos? Yun lang naman ang katanungan kung madadagdagan ba? Okay. Yes or no lang naman? So pwede ba masagot ng matino, Mr. Negative? Sige, Brother Jenry, counter-objection. Counter-objection mo? Counter-objection ko, Mr. Moderator. Malinaw na false dichotomy yun. Kasi yung perspektiba na rin ng Diyos. Sinabi ko na nga, Mr. Moderator, na yung kahuli-huliang panahon, alam na ng Diyos yan. Alam na ang kaduluduluhan ito. Pero habang tayo ay umiiral pa, nasa atin kung tayo ba ay mapapasok doon sa perspective ng Diyos, nasa atin ang hukom kung tayo ba makakapasok doon according sa ating pagpapanatili. So hindi mo pwedeng hindi niya pwedeng Mr. Moderator, ipahid ang perspective niya sa perspective ng Diyos. Hindi siya Diyos eh. Kaya false dichotomy yan. Yung perspektiba ng Diyos, perspektiba na rin niya. Parang magkaisa na sila ng mind ng Diyos. Talagang false dichotomy talaga yun, bro. Kasi binigay mo lang sa kanya is marami naman siya pwedeng isagot pero parang nilagay mo lang doon sa gusto mong isagot niya. Okay. Kaya false dichotomy talaga yun, bro. Tsaka hindi pwede na yung perspektiba ng Diyos perspektiba mo na rin. Mali. Okay. So next question na lang tayo. Hindi kayo magkakaintindihan dyan. Then, nasa rule naman natin na bawal ang mga fallacy arguments and fallacy questions. So, move to the next question. Go ahead, next question. Okay. So, yung predetermined and elected by God, may possibility ba na malulos nila ang kanilang kaligtasan ng mga taong predetermined and elected ba ng Diyos? Yes, even Christ, yan ang sinabi niya sa kanyang mga apostol, John 15:6. Basahin natin anong sinabi sa John 15:6. Mga determined na to, pero anong sinabi niya? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya ay matatapon katulad ng sanga at matutuyo at mga ititipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Determined na yung mga yan, pero binalaan pa rin niya na kahit sino man sa inyo hindi makapanatili, sunog kayo. Next question. Can you define predetermination? Mr. Moderator, next question. Ayaw kong sumagot sa mga question na hindi naman ayon sa topic. Next question na. Okay, next question. So, is Matthew 10:22 a descriptive statement or a prescriptive statement? Mr. Moderator, anong descriptive o prescriptive? Wala doon sa pagpipilian. Wala doon. Direkta siya sa tanong, Mr. Moderator, ayon sa talata. Sige, go ahead. Next question. The question goes like this. In Matthew, you have used Matthew 10:22. So, is that verse a prescriptive statement
or a descriptive statement? You may answer explain it niya yes. muna, Mr. Moderator, sa statement niya para hindi ako magkamali ng unawa. Anong ibig niyang sabihin sa prescriptive o descriptive? Sige, i-explain mo muna in Lycoton. Sige. In what, bro? In what? Lycoton, yung madaling maunawaan. Sige. Ano ang pinakapunto mo dyan? Sige, paliwanag mo na yung yung prescriptive. Pagkasagot yung prescriptive. Sige. Pag sinabi nating prescriptive, Brother Genre, ang ibig sabihin yan ay mga prescribe. Like ganito ang gagawin mo. Ganito gagawin mo, uminom ka ng vitamins mo 3 Ginawa beses. niyang gamot. Prescriptive yan. Prescription. O, gets na, bro? Bro, Pag sinabi Bro, natin wait lang. description, Wait lang muna. descriptive, Wait lang muna. Brother Junre, pinaliwanag niya prescribe para bang doktor prescribe, di ba? Prescription ng doktor. Yun yung ibig sabihin na anong sabihin niyo nang gawin mo. Yun yung ibig sabihin niya doon. Pero nakapagtataka dito, prescriptive, ang dali niya ipaliwanag yung save, hindi. Okay, ngayon. Kaya nga gusto ko malinawan, Mr. Moderator, kasi ang malinaw sa John 20, sa Matthew 10:22, Mr. Moderator. Wait lang. Hindi, mag-counter-objection muna ako. Wait lang. Hindi pa siya tapos eh. Meron pa yung descriptive eh. Yung descriptive muna, bro. Ano yung descriptive? okay. Pag sinabi nating descriptive, Brother Genre, yan yung description na ganito ang kanyang ginawa, kaya yan ang naging kalabasan. So, uminom siya ng gamot, kaya ning gumaling siya. So, pag prescriptive, uminom ka para gumaling ka. Pag descriptive, uminom siya at gumaling siya. Okay. Yun yung ibig sabihin. Okay. So, in Counter-objection, Mr. Moderator. Junre, Tama na! Kakahaba naman ng explanation nito. Brother Junre. para wala ka ng alibay Wait na lang. Bro, tumahimik ka muna, bro. maliwanag Bro, talaga. tumahimik ka muna. Bro, Junre, yung prescriptive tsaka descriptive, pinaliwanag na niya. So, ano yung Nanawaan ko na, Mr. Moderator. Mag-counter ako, Mr. Moderator. O sige, mag-counter ka. Go ahead ng counter mo. O, kaya nga hindi ko sasagutin kasi ang kaniyang question is loaded. Kasi ang malinaw doon, conditional yon, conditional statement yon. May condition ang Panginoon sa mga apostol. Anong condition niya? Kapag makapanatili, ang sino mang manatili sa inyo, ang siyang maliligtas. Conditional statement yon. Yan ang malinaw, Mr. Moderator. Sige. Sige ha. So, Okay. yung tanong niya, sasagutin mo, Brother Junre, o hindi? Next question. Next question. Go ahead, next question. Okay. So ano ang palatandaan ng isang statement ay conditional? Dahil sinabi mo kanina na conditional statement 'yan. Ano ang palatandaan na that statement is conditional? Pwede mo bang masagot? Yes. Yes, kapag mayroong pinapagawa ang Panginoong Jesucristo na ayon sa kalooban mismo ng sinabihan. So that is conditional. Like dito sa Matthew 10:22, conditional to eh. Basahin natin ang Matthew 10:22. Conditional yan eh. Sabi niya dito, everyone o kahit sino man, everyone will hate you because you follow me. So, ito yung mga sumunod sa Panginoong Jesucristo. But the one who remains faithful to the end will be saved. Next question. Next question. Okay. May you define what is conditional statement? Mr. Moderator, in-explain ko na. Next question. Next question. Hindi. I am looking for definition of a conditional Mr. Moderator, statement. in-explain ko na. Next question. Bro, next question, bro. Go ahead. Pag sinabi bang sinugo, sinabi mo kagina na pag sinugo, conditional statement yan. Mr. Moderator, objection. Yan? Ano objection? Hindi ko sinabing sinugo. Wala kong statement na sinugo. Pinagawa. Sabi mo pinagawa. Yung pinagawa.
Mr. Moderator, makinig siya na maigi. Ewan ko sa kanya. Ano ba, saan ba kumuhugot ng ano to? Tanong. Anong counter mo, Brother Alfred? Wala na. Next question na lang. Bro, anong counter mo? Bale, ang counter objection ay yung sinabi niya na conditional statement. So, pag conditional statement ba, dapat ba ang objection ko, Mr. Moderator, yung sinabi niyang sinugo. Wala akong sinabing sinugo. Panaban to. Pinagawa, I mean, pinagawa. Pag may pinagawa, sabi mo. Pag may pinagawa, conditional statement yan. Yan mismong sabi mo. Diba? Kapag may sinabihan ng Panginoon, hindi ko sinabing pinagawa. Kapag may sinabihan siya kung ano ang gusto niyang nais, tapos sinabihan niya ng instruction na ganito, kinakailangan ayon sa kalooban ng sinabihan. Sige, next question. Bali yan ba ang example mo ng conditional statement? Yes, isa yan. Malino naman yan sa John 10:22 eh. Kahit sino man ang manatili, sino man, i-refer sa mga mananampalataya, mga sumunod sa kanya, sino man ang manatili sa inyo, ang siyang maliligtas. Kaya nga hindi once saved, always saved eh. Next question. Next question, Brother General. Pag sinabi ba natin conditional ganito, tulad ba nito, if they fall away, pag may if ba, Ning, agree ka sa akin na conditional yan? Yes, isa yan sa conditional statement, pero hindi lang dahil sa word na if. Kasi kahit walang if, pwede siyang maging conditional, depende sa ibinigay na statement. Next question. So, paano mo nasasabi that Matthew 10:22 is a conditional statement? Yes, it's conditional statement. Sinabi ko na ngayon kagaya, sinagot ko na eh. The question is how? How can you say that it is a conditional statement when there is nothing if in the statement? Read between the lines. No, read between the lines. Mr. Moderator, ba't siya tumatawa, Mr. Moderator? Ito nga yung sagot ko eh. Ang question ko kaganina, ang sagot ko sa iyo kaganina. Wait lang. May objection ka? Wala, sabi ko lang bakit siya tumatawa. Okay. Sinagot ko naman, Mr. Moderator, na ang conditional statement hindi lang dahil may word na if, isa yan. Pero hindi lang dahil may word na if. Kasi pwede maging conditional ang statement, depende sa pagkasabi kahit walang if. Yan ang sagot ko sa kanina, makinig ka. Next question. Okay. Next question. Kaya nga, how to determine if it is a conditional statement? So how Brother John Ria, how to determine that if it is a conditional statement? Yes. Sagot ko nga sa iyo, read between the lines. Next question. Sagot mo sa how, yes? Ganyan ang tanong. Sagot mo sa tanong, how, yes? Mr. Moderator, ang sagot ko, read between the lines. Yung yes. Ang sagot ko, read between the lines. Okay. Naman to. Next question. Next question. Bali ang kasagutan mo sa tanong na how, read between the lines. Yes. Okay, yes. Next question. Para makarami ka ng tanong. Sige. So, wala ka ng tanong? God knows in advance how many will cooperate with His grace and persevere until the end. Does it mean that it will be certain in number? O walang madadagdag? O walang mababawas? Ulitin natin. So if God knows in Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? So, same question lang yan kaganina, Mr. Moderator, sa God's perspective. Baka umabot na naman yan sa God's perspective. Next question. Babalik na naman tayo niyan sa, yung perspektiba ng Diyos. Gagawing perspektiba niya eh. So, next question. Wag na yung mga ganyan, bro, kasi Diyos lang nakakaalam yan, hindi tayo. Next question. Sige, Brother General. Naniniwala ka ba that the ones who will be glorified are the ones who were justified? Yes or no?
Yes, in God's perspective again. Kasi siya lang ang nakakaalam, pero sa atin, kinakailangan nga nating patunayan eh. Kaya nga, perseverance. Sabi siya, ikaw na nagsabi nga ganina, persevere, manitili ka sa glorification para sa huling panahon, you will be justified. Even sinful, sabi nga na sinful, I am not hereby justified. Bakit? Wala pa siya sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang pagpapagal dito sa mundo. Philippians 3:12 to 14, basahin mo yan. Ang sabi ni St. Paul, nagpapagal ako. Next question. Okay. So dahil sinabi mo ang term na justified, in Romans 5:1, ang justified diyan ay aorist tense and speaks of an action that was completed in the past. So paano mo masasabi na future pa ang justification when it is in aorist tense? Mr. Moderator, gusto ko basahin niya muna yung sinasabi niyang talata para makuha natin ang context dahil ang text is always has a context. So basahin muna niya, Mr. Moderator, para makita natin ang konteksto na sinasabi niya. Kasi parehas lang yan sa Mr. Moderator sa sinasabi niyang, Mr. Moderator, parehas lang yan sinasabi niyang life eternal, na meron na daw siyang life eternal. Pero sabi ni Panginoon Jesucristo sa darating na panahon pa yan ibibigay. Pero sa kanya, meron na siya. Kaya kinakailangan malaman ang konteksto ng talata. Wait lang muna ha. Papayag ka ba, Brother Brother Alfred, na ibigay yung talata? Sige. Ang sinabi sa Romans, therefore, having been... Anong Romans, Mr. Moderator? By faith. Yung talata. Anong talata, bro? Romans 5:1. 5:1. Okay, Roma 5:1. Sige. Huwag na natin babasahin. Sige. Sinabi sa pinapabasa ko tapos magbasahin do. Sabihin na lang natin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So what I am pointing here is the word justified. In Greek, it is in aorist tense, which speaks of completed action. So, therefore, sa English, ang pinaka-nakayanan lang past. Okay. So, paano mo masasabing future pa yan dahil nasa aorist tense? No, dahil ang justification na sinasabi diyan yung pagiging banal sa pamamagitan ng kamatayan ng krus ng ating Panginoong Kristo, we are justified. Hebrews 10:14. No, sa pamamagitan ng kanyang dugo, naging justified tayo. Kaya ang ibig sabihin diyan. Pero yung justification na yung sinasabi mo kanina, once glorified, justified na, ang ibig sabihin nun, yung sa langit. So yun ang iba. Next time na. Okay. So, yung nyo ngayon, yung inyong final conclusion, ilang minuto? 5 minutes na lang, 5 minutes. Yun na lang kasi inaantok na si Divine eh. Kaya nga, 11:80 na rin. Masyado pang humaba pag may sikan pa, sayang. Sige. 5 minutes, unang mabibigay ng final conclusion ng negative side na si Brother John Ray. Wala nang objection ito. Go ahead, Brother John Ray. Ayan, maraming salamat Mr. Moderator at yun, no? Pati sa pagtatanong, ang gulo. Isipin nyo, ang Matthew 10:22 ginawang resita. Kaya nga nalito ako, sabi ko, anong sinasabi mo prescribe? No, i-clarify mo yung layman's term. No? Huwag yung gagawa ka ng sarili mong perspektiba sa nasabing talata na hindi naman yun ang punto ng Panginoon. Dahil dito sa Matthew 10:22, napakalinaw dito, ang statement ng Panginoon, it's conditional. Not about prescribe ba yan or conditional yan. No, conditional yan na gusto niyang gawin ito ng mga apostol niya, ng mga sumusunod niya ayon sa kanilang sariling kalooban. Kasi in Galatians 5:13, tinawag tayo sa kalayaan. Hindi tayo mga robot. O ano bang sinabi dito? O everyone, kahit sino, will hate you because you follow me. O sa mga sumusunod sa kanya. But
Sabi niya, kinakailangan daw may if para maging conditional. Kaya sagot ko nga sa iyo, ang tanong niya, how will you determine na yan ay conditional kung walang if? Ang sagot ko nga sa iyo kaganina, read between the lines kasi ang statement kahit walang if, maaaring maging conditional, depende sa sentence. O ano sabi dito? But the one who remains faithful to the end will be saved. Napaka-conditional yan. Sino man ang makapananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas, hindi one save, always save. O paano ko nalamang hindi yan one save, always save? O ito, you will hate you because you follow me. So ito mga iniligtas na yan. Mga sumunod na nga di ba? Ang sino mang sumunod sa akin ay bibigyan niya ng kaligtasan. So ligtas na yan. So always saved ba? Hindi. Bakit? Conditional But, the one who remains faithful, ang sino mang makapananatili, ang siyang maliligtas. So, hindi pala one save, always save, no? Once makapanatili, yun ang maliligtas, not one save, always save. Ang ginamit mo na words ganina, persevere. Once who can persevere till the end will be saved, not one save, always save. So, dito, kontra ka sa statement ng Panginoong Jesucristo at aminado ka kaganina Aminado ka kaganina. Wala yan sa Bible. Wala naman pala sa Bible. Ba't mo dinagdagan ang salita ng Diyos? Ano sinabi ng salita ng Diyos? Para matauhan ka. Ano sabi dito? Basahin natin. Ulitin natin to. Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita. Baka kaniyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kasinungalingan ng statement mo. So, yung gusto kong basahin kaganina mga kapatid, na talata na sinabi niya, nakatanggap na sila ng buhay na walang hanggan. Anong sagot niya doon? Sabi niya, dalawa daw, ngayon at sa ngayon daw at sa panahong darating. Anong akala mo sa Panginoon Jesucristo? Double standard? Yung mga life eternal dyan na sinasabi dyan, pag-asa yan, na once manampalataya ka sa Kanya, mayroon ka na niyang bigyan ka niya ng pag-asa na mayroon ka niyan pagdating sa huling panahon, kapag ikaw ay makapanatili doon, niya i-reward. It's a reward. At kailan niya ibibigay? So, sa panahon darating, hindi sa panahon kasalukuyan. Basahin natin mga kapatid, no? Basahin natin sa Luke 18, 28 to 30, anong sinabi dito ni Panginoong Jesucristo kay St. Peter? Ito, sabi niya dito. Peter said, we've left our homes to follow you. Iniwan namin ang lahat para sundin ka. Yes, Jesus replied, I assure you, kasiguraduhan niya, no? Isinisiguro ko that everyone who has given up house, wife, brothers, parents, children, for the sake of the kingdom of God, will be repaid many times over in this life and will have eternal life. Kailan? In the world to come. Yan ang tanong ko sa iyo kaganina. Ayon kay Panginoong Jesucristo, kailan ibibigay ang life eternal? Panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Si Panginoong Jesucristo sabi niya, the world to come, sa darating na panahon. Hindi sa panahong kasalukuyan. Huwag mong gawing double standard ang Panginoong Jesucristo. So, alam mo na ngayon. Baka makulangan ka pa. Basahin natin ulit. Ba't mabilis mo sunod dito? Wala ba lang 5 minutes yun? 5 minutes na yun. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.